And let's just worship the Lord. Why don't we, hawakan po natin mga puso natin ngayon. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, buti na lang nagpunta ka. Niligtas mo ako. Pinatawad ang aking mga kasalanan. Dahil dito, sinasamba kita. Pinasasalamatan. Nilinis mo ang aking mga isip. Ang aking buhay. Pinasaya mo ang aking pamilya. Pinagpala mo ang aking kabuhayan. Pinasasalamatan kita. At maraming salamat sa mga gagawin mo pa sa aking buhay. Thank you, Jesus, for coming for such a time as this. In Jesus' name, amen. Amen. Just before we sit down, let's have a little reflection. I hope I can be short. Here's the word of the Lord. Together? Ready? Go! Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Sabi mo nga sa katayo mo, makikinig tayo mabuti. Itabi mo yung cellphone mo. Please be seated. I would like to bring you to the first Christmas. It's very good to remember that the ease you have now is because some people suffered for it, for the first Christmas. Masaya tayo ngayon, pero yung first Christmas po, malulungkot po sila. Ano? Sapagkat katakot-takot na paghihirap at pagdurusa. Pero ganyan, parang ganyan kahirap. Kung gagawa ka ng buko salad at aakyat ka muna, parang wag na lang magbuko salad. Kaya mo ba yan, Bailon? Ayaw mo akyatin yan? Hindi ho tayo ini-encourage. Mahirap yan eh. Pero ngayon po, nung nagpunta ako sa Aurora, 5 piso lang ang bawat buko ron eh. Pero dito, parang 35, no? 35 kasi, tapos ikukudkud niya na, oh. Pinapadali na lahat ngayon. Amen? Amen? So isipin mo mabuti, ha? Madali ang Pasko ngayon, nagse-celebrate tayo, pero may mga nagdusa na, mga hirap na hirap po sila na. May hirap hulihin yan. Biro mo, may sundang. Ano makakatayin yan, Kuya Rolly, no? Pero kung senior ka, maalalahanin mo naman. Sawayin mo, may katabi ka ba senior, sabihin mo sa kanya, huwag kang titikim ng lechon mamaya. Ang dami nagre-request ng Blue Bills ngayon. Blue Bills, Blue Bills. Ninong, Blue Bills. O yan, ginimbento tuloy ito. 20-20, Blue Bills pa rin. Pati Yellow Bills. 20 rin. Totoo kaya ito? Lingunin mo nga yung mga ninong mo. Baka may ninong ka rin. Sabi niya, pipila po ako mamaya. Mahabag naman kayo sa mga inaanak niyo. Huwag kayong tago ng tago. Biro mo, Pasko, baka magpinitensya. Galingan mo maging ninong at ninang. Okay. Sabi niya, palitan natin yung okasyon. Okay. Na-relax na ba kaya? Ang hirap po kasi may tension din ng Pasko eh. May tension din. May kausap ako, sabi sa akin, naku, hindi ko pa nabili sila lahat. Sabi ko, grabe
tensyonado ho kasi po yung mga inaanak niya darating, yung mga taga Maynila darating, hindi niya pa nabalot. Katakot-takot na tension. Kaya po marami nagtatago. Okay? Alright, eto na. Kung palagay niyo po, ang Pasko ay tungkol sa Belen, tungkol sa bituin, tungkol po sa mga tatlong mago, yan po ay bahagi talaga ng Pasko. In the first Christmas, these are significant. Pero puro memorabilia lang po, di ba? Maliban sa memorabilia ng unang Pasko, may pakinabang ba ito sa atin? There must be a benefit. Or else, parang pag nag-celebrate ka ng Independence Day, talaga, EDSA Revolution, really? Do I have a benefit? And so, you look back, kasi po gusto kong dalhin sa inyo ang memorabiliang ito, sapagkat pag kami mga chat group, nag-aaway po, di ba? Sabi niya, ano nga ba ang date? Kailan nga ba? Anong oras nga ba? San lugar nga ba? Pagkatapos sasabihin sa'yo ganito, read back, o back read. Nakakatamad pong back read kapag 3,000 pahina na ang babalikan mo. Ano? Kaya meron akong alam na ganong kwento eh. Sabi niya, saan ba ang Christmas party? Sabi, dito sa Max's Restaurant. Ay, di ayos. Nagpunta siya sa Max's Cubao. Yung pala, Max's EDSA sa Caloocan. Sabi niya, ba't hindi ka nag-back read? Kaya ito po, matatabunan po ang mensahe ng Pasko if you do not read backwards on Matthew chapter 1 and 2. Amen? Sabi mo sa katabi mo, back read. Kaya, magbabasa po tayo uli ng Mateo eh. Are you with me? And there are many people who might have read that before, and yet we'd like to really join you. Kasi po, importante mag-back read dito sa aspect na ito. Yung mga reflections po kasi, napakayaman po kasi ng salita ng Diyos. Now, eto na. Sinalo ni Maria at ni Jose at ng mga anghel, pati po yung mga pinatay na mga bata, mga inang namatayan, mga naglakbay na mago, ang bigat ng unang Pasko upang gumaang ang buhay mo. Sinalo po nila. Look at the difficulty of Mary being pregnant. Kailangan po, may benepisyo tayo. Ano ba talaga ang mga benepisyong ito na pwedeng makuha natin? Number 1, ready? Inilapit ka sa sasambahin. Inilapit ka sa pagsamba. Sabi po niya, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Inilapit ang Diyos. God is too far. Alam niyo po ba yung concept? Sa theology po, may concept na gano'n, the transcendence and the immanence of God. Yung sabihin, ang Diyos po malayo, pero malapit din. Amen? Ang ganda eh. Meron pong mga tulong na ginagawa ang Diyos, you would have to appreciate, huwag ka nang lumayo. Inilalapit ka na nga ng Diyos sa Kanya eh. Ikaw naman layo ka ng layo. You feel guilty. And so somehow, maunawaan natin kasama natin ang Diyos. Pwede pala sa bahay manambahan. Amen? Sino po ang may sambahan na sa bahay niya? May simbahay na sa bahay nila. Sige, can I see? Uy, wala pa. Ang dami natin bubuksan pala. Alam niyo po ba? 80 miles ang journey po from Bethlehem for the census. Saan po galing si Nazareth po. Nazareth. 80 miles journey. Wala pong baliwag transit yon. Lakad po yan. Lakad. 80 miles journey at ang tingin po ng mga expert, mga 1 week po ang biyahe. Nang naglalakad, nabuntis. Gaano kahirap yung sinalo ni Mary para sa atin, para isilang. Amen? Hindi pa babanggitin dito yung personal na sakripisyo ni Jose. Sapagkat yung dangal, sinalo rin niya eh. Sapagkat na-discover niya, nagdadalang tao yung kanyang kasintahan. Are you with me? That was kind of difficult. Tapos nung si Herodes po nagbanta, napapatayin lahat ng bata, sinalo po ni Jose yan. Sabi sa akin doon ng angel sa panaginip, pupunta tayo sa Egypt. And so they traveled again. How difficult could that be? Nung nasilang na po si Jesus yun. Sino po nakapaglakbay na ng 1 linggo? Kahapon may kausap ako isang gyut. Umuwi po sa Ilocos, no?
Sabi niya, nag-overnight muna ako sa isang kaibigan dito sa La Union sapagkat ginabi na po siya. 4 na transfer. Kasi po wala silang sasakyan. They have to, just to go home, 4 na transfer. Hirap na hirap po siya. Naka-jeep pa yon, saka naka-bus. And all that. Ito, 1 week na naglalakad tapos buntis. Hawakan mo nga yung sinapupunan mo. Hawakan mo nga. Relax ka lang, baby. Sabi mo. Pero ngayon, ang dali na, oh. At ang kwento sa atin, Jesus, the one born in the first Christmas, was now seated at the right hand of God. Anong ginagawa niya? Pinapadali ang buhay po natin. He is interceding for us. Tingnan mo ha, ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ha? Meron po palang di masukat na kapangyarihan na ginagamit mo ngayon. Nagkaroon ka ng faith dito sa kapangyarihan na to. Yan o, na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. Merong pambihila pong kapangyarihan na binigay na po sa atin ngayon because Jesus Christ is seated. Di mo, ang dakilang kapangyarihan din iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanang kamay ng kalangitan. If you will read the whole chapter, ano ginagawa ni Jesus? He is praying for you. He is interceding for you. Para gumaang ang buhay po natin. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nang magre-reklamo. Pinapagaang na nga po yung buhay natin. Amen? Ang unang pinagaang, yung tungkol sa kasalanan natin. So before looking at the sins of others, teka muna, ako nga, pinatawad nga ako eh. Papatawarin ko rin siya. Amen? Are you with me? Jesus did not enter the temple. Napansin niyo po ba yun? Pagkatapos niya mabuhay, He is the priest. He is the high priest. He did not enter the temple. He arose, but entered heaven interceding as high priest. Intindi po nung ginawa na Jesus sa atin. Pinagpe-pray niya po tayo lagi. And so, importante po pala, yung pagluklok ng Diyos ngayon sa kanang kamay ng Diyos. Pinapadali. Amen? Amen? Sabi nga natin, thank you, Jesus. Pinapaayos mo lahat. Imagine, ang hirap lumapit sa Diyos. Kailangan may saserdote, tatali po nila yung katawan ng saserdote para pagka nagkamali siya, pumasok siya ng nakatingin sa hita ng isang dalaga. Mamamatay po siya bigla at hihilahin na lang po nila. Gano'ng kahirap yun? Eh ngayon po, Lord, sorry po pala, nagmura na naman po ako. At sagad-agad, papatawarin ng Diyos. Sasabihin ni Jesus, Ama, yung pong nagmura ay humihingi po ng tawad, bayad po yun ang banal na dugo ni Jesus. Amen? Ang galing, pinapadali po niya. Sapagkat ang laki po ng sakripisyo niya upang gumaang ang buhay natin. What a joy to have Jesus in my heart. Palakpakan nga natin ang Panginoon. And so, pinapadali po lahat, ha? Kasi po, ang layo ho ng templo, hindi sila makakasimba. Sa Maria, malayo na rin po yan. Galilea, lalo malayo. Para magsimba linggo-linggo yung mga tao. Kasi po, isa ang templo. Pinadali ng Diyos. Bigla po siyang, pinagaang niya yung mga kasalanan natin. From all the burdens of sin. Sabi niya, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Isipin mo nga yung kasalanan mo ngayon. Sandali yan, 2 seconds lang. Alam niyo ba ano mga common sin ngayon, yung mga dominant sin ngayon? Ito, okay, magagalit sa akin, babanggitin ko. Pinakamatinding mga kasalanan po ngayon, ito, number 1, hihiga-higa. Uupo-upo. Tataka ko ba din na pinapakanta ngayon yun? Ano, meron bang kantang gano'n, Pastor? Hindi, ano yung sabihin sa hihiga-higa? Ang dami pong tamad ngayon. At huwag niyong isipin yung anak niyo, ha? Nagmana rin sa nanay na naka-cellphone. Naka-gadget yung nanay. May kausap akong tatay nung isang araw. Sipag mo, ha? Kumusta ang misis mo? Anong trabaho? Wala. Cellphone lang. Nadidismaya yung mga tatay na masisipag kapag ay nanay at yung anak, pagdating niya ng bahay, hihiga-higa, uupo-upo. Mga matitinding kasalanan po yan sa puso ng mga masisipag. At ang Diyos, naghahanap ng mga masisipag talaga. Pero sabi niya, yung mabigat niyang kasalanan niya, ililigtas ka niya sa kanyang bayan. Okay? Now,
The heaviest burden that one has to bear in this life is the burden of sin. What is your sin? Mabigat po talaga yan. Kasi isa po sa business ng Diyos, hindi lang po ilapit, pagaangin ang buhay po natin. Amen? Ilalapit, tapos papagaagan. Sabi po ni Jeremias, mabigat ang kasalanan. Sabi niya, dakila ang iyong mga panukala at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Tinutukoy niya si Lord. Nakikita mo ang ginagawa ng lahat ng tao at ginagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gawa. Grabe po pala yung kasalanan, ano? Pag nakita ni Lord, ang tigas ng ulo nito, gagantihan ka ni Lord. Kaya mabigat po ang kasalanan. And just the thought of it, yung bang mga paghihiganti natin, yung ating mga sama ng loob, ay mabigat po yan sa puso, mabigat din sa puso ng Diyos at babalaan po niya tayo talaga. Kaya po ang isa sa mga ginawa po natin, inilalapit po natin at pinapagang ang buhay ng mga tao. Amen? Anong ginagawa natin ngayon? Sabi niya, saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Inilalapit po natin ang church. Amen? Saan ba ito? Ito yung sa pinili siguro, no? Oo. Pinapalapit ang pagsamba, hindi na po malayo. Hindi na pabigat ang pamasahe. Amen? And so we encourage you to come here only on a regular basis, on a special basis like anniversary and Christmas. Thank you for joining us. Kasi po mabigat ang pamasahe from Mangandingay to here. Amen? Look at this place. Ang una po naming inisip niyan, burden of traveling sa Licaong eh. No, sabi natin, ang lapit lang naman ng Licaong. Hindi lahat makakapamasahe just to come to Bandog. Sabi mo sa katabi mo, pinalapit na pala, hindi ka pa makasimba. This is a youth mentoring, tama ba? Alright, now, dahil dito, kailangan pagliwanagin ang mga pag-asa ng buhay. We come now to the third. Number 1, ano yan? Inilalapit. Number 2, pinapagaang. Number 3, pinagliliwanag tayo ng Pasko. Amen? Napakahalaga po pala ng yung mga bituin na yan. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang bituin. Kaya naparito kami upang siya isambahin. Maliwanag ba ang isipan natin tungkol sa Diyos? May mga tumutulong po pala sa atin at isa yon ay mga buntala sa langit. Nung makita nila yung bituin, teka muna, parang may tinuturo sa atin yan. Ba't sila ganun mag-isip? Ganito po pala nung araw. Ang mga bituin, mga buwan at mga araw, nung araw, meron po palang mga special meaning yan. Look at this. As early as Genesis 1, sinabi na po ng Diyos ito. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at tindi nito, pati kapistahan pala. Alam niyo po ba ba't may Pasko? Because there was a star. Amen? Nag-indicate ng ng mga seasons and festivities na isa-celebrate natin. Pero meron lang ilang taong nakakaintindi po niyan, and that's the Magi. At kinukwento nila sa atin. Lumiliwanag ba isip niyo pag nakakita kayo ng ulap? Alam niyo na kaagad, madilim, pagka kulay itim yan, uulan, maliwanag na maliwanag yan. Tatakbo mo na yung sampay mo. May mga meaning po lahat eh. Now, tayo ba, lumiwanag ba isip natin dahil sa Pasko? Timoto, many people blame God for the sins of mankind. For God isn't responsible for the sins that they commit against you. Maliwanag ba isip natin yan? Tingnan itong mga tao, tatawagin po ako ng isang tao, sasabihin sa akin, Pastor, ba't napakasama naman ng Diyos? Ba't ano kasalanan ng Diyos? Sapagkat nangyari sa akin to, nagkaroon ako ng cancer. Nagkaroon ako namatay kagad yung aking anak. Dapat anak ka naglilibing sa magulang, pero ako naglibing sa aking anak. Ang sama naman ng Diyos. Excuse me? Maliwanag na po ba yung isip natin na merong Genesis 3? Meron po palang Romans 3:23 na ang ating mga kasalanan ang nagdudulot ng mga dilubyo sa ating pong mga buhay. Ang ganda po ng mga special revelation ni Lord para lumiwanag ang ating isipan. That's why Jesus came. Amen? Lord, ba't ganito tong babaeng binigay mo sa akin? Yung napangasawa ko, ba't ganito po? Excuse me?
Hindi yung Diyos ang may kasalanan. Sino ba pumili sa Kanya? Kaya po ako, hindi ako masyadong nagre-reto eh. Masisisi si Lord, masisisi pati si Pastor. Kayo ho nagkasal sa amin eh. No. Don't blame God for the sins of mankind. Amen? Dapat maliwanag na po yung isip natin ngayon eh. Ay, kaya pala nagpunta si Jesus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Lati mo itong boss ko, masyado akong pinapahirapan. Kausapin mo. Sapagkat akala niya napakagaling mo at hindi ka napapagod. Ang tingin niya sa'yo, you're Superman. Don't blame God too much. Lord, yung binigay mo sa akin trabaho. Lord, yung binigay mo sa akin bahay. Ba't inaanay? Excuse me? Yung anay po, nagre-rebelde po yan. Because of Genesis chapter 3. Di ba si Pedro, sabi niya, walang huli ngayon. We have toiled all night and caught nothing. Ginigipit talaga ako ng Diyos. Baka gumaganon po kayo. Hindi. Sabi niya, you got to approach the God of all lights. Amen? Now, tingnan mo dapat po, dahil mga naging Christian na po kayo, tama ba? Taas mo ang kamay no na born again na. Na born again talaga. Taas ang kamay. Oy, konti lang Ulit na born again na. Lumiwanag na yung isip. Tutuwa po ako, sabi niya, ito po, hindi mga tunay na puno yan. Ang tawag po nila dyan, fake trees. Pero puti pa yung mga fake, binibili po yan, napakamamahal. Para gumanda yung paligid. Kasi sabi nila, yung ginawa ni Lord ng mga puno, nagdidilaw yung dahon, inuuod, nilalanggam, didiligan, high maintenance. Sabi niya, mabuti pa yung synthetic. Anong gusto niyo po? Yung fake o yung tunay? Pero pag nakita niyo itong synthetic, gusto niyo yan. Lalo na kung marami kang pera. Kasi kahit synthetic siya, hindi siya totoo, nagbibigay buhay. Nagbibigay ng buhay ng barangay at ng barangay at ng bahay mo. Eto ang tanong yung tunay kaya? Bakit yung mga artista, nabibigyan buhay yung papel nila kahit hindi naman totoo? Umiiyak din sila. Pero yung mga Christian, dapat nabibigyan buhay yung tunay na Kristo na nasa sa kanila. Are you with me? Think about it, Look at this. Napakaganda po nitong experiment na to. Nadinig ko po ito sa TEDx. I was following TEDx very intently and then I encountered this one. Si Robert Waldinger, siya po ang speaker ng TEDx. Sabi niya, what makes a good life? Masaya ba ang buhay niyo? Are you satisfied with life? Kasi baka Christian po kayo and yet you're not satisfied with life. That's a big problem. Imagine nasa niyo yung tunay na liwanag and yet ang dilim ng bahay po ninyo. Sabi niya, what makes a good life? Lessons from the longest study. Bakit po? Kasi po pinag-aralan po nila, people from 17 years old, inabangan po nila yung study hanggang maging 87. Sinubaybayan po nila every year, ini-evaluate po yung buhay. Mga anong klaseng tao? From farmers, to barbers, to senators, president, and lawyers of America. 87 years of studies. Kaya nung sabi nila, ilalabas na namin yung results. Sabi ng mga matatanda, mabuti naman, bago ako pumanaw, lalabas na yung results. What is the studies all about? That good relationships keep us happier and healthier. Hindi po mga Christian to. Hindi po galing sa Bible study yung kanila pong research. Ito po actual. Pinuntahan nila yung mga bahay, ang daming sakit ng mga mag-asawang nag-aaway. Those who are in difficult relationship. Yung po mga anak ng nagre-rebelde, totoo po pala, ikaw ang papatay sa tatay mo. Yun pong mga trabaho na talagang hindi mo na-enjoy, it can kill you. Imagine, papasok ka sa trabaho araw-araw, sa isang trabaho na ayaw mo, mag-resign ka kagad. Sapagkat sabi niya, ang sikreto pala, dapat sa loob ng bahay, mamaya kakain kayo. Hindi po pwedeng nakasubsub sa cellphone, hindi nag-uusap. Ay, ayoko yan katabi ko. Yung kapatid kong yan, bruha yan eh. Baka nagagaganon ka habang kumakain ka ng papait. Because good relationships in 87 years of study, ang haba po ng studies po nila, bago mamatay, nirelease, keep us
happier and healthier. Nagpapahaba ng buhay pag yung bahay masarap umuwi. Amen? Dapat po sa Bible, lumiwanag na yung isipan natin. It takes this man to tell us, totoo yung turo ng Bible. A merry heart is like a good medicine. Amen? Gamot pala yan, parang biogesic yung pinatawa mo yung nanay mo. Tapos iiyak-iyak ka sa burol niya. Sabi niya, Nay, ba't naman namatay ka kagad? Baka magsalita. At sabihin, konsumisyon ka eh. Ikaw ang pumatay sa akin. Palakpakan natin nga yung mahahabang buhay dito. Ha? Ang dami mahahabang buhay dito. Ha? Kayo, hahaba ba ang buhay ng mga magulang po natin? Ha? Pag uwi mo mamaya, i-kiss mo naman si nanay, si tatay. Ikaw lang nagsisimba. Ikaw lang yung may peace of mind. Pagdating ng bahay, hawakan mo na naman yung cellphone mo. Si nanay, luto ng luto. Tapos sasabihin mo, Nay, tagal naman niyang relyenong bangus. Kalabitin mo nga yung katabi. Sabi sa akin, pasayahin naman natin yung bahay natin. Hindi ho po pwede palang puro sama ng loob. Mamatay ka kagad. Magpatawad. Yun po ang turo ng Bible, di ba? Imagine, at ito po hindi ho po pwedeng seasonal. It has to be on a daily basis. Remember Isaiah 58 when we were reflecting on Isaiah 58? Ang lupit po nun eh. Sabi niya, is this your kind of fast? A day? Ayaw po pala ng Diyos yung one day. Ayaw niya yung ganun. Ano yung sabihin nun? Oy, Pasko ngayon, magbibigayan tayo. Espiritu ng pagbibigayan. One day? Ayaw po ni Lord yun. It has to be on a daily basis. The spirit of generosity is in your house. Amen? Amen? Oy, ano ngayon ha? Mahal na araw. Magpapatawad tayo. Bukas. So tinuro po sa atin paano maging mananampalataya talaga. Because people will offend you. People will kick you. People will speak against you. Di ba? At napakahalaga po pala ng leksyon na natutunan ng TEDx. Sabi niya, tirahin natin sa cell group natin to. Happy, healthy relationships. Amen? Ha? Now, nagkasalubong daw po si Jesus saka yung si Santa. Na? Sabi niya, I have gifts for everyone. Sabi ni Jesus, ako, isa lang regalo ko. Pero for everyone na rin. Did you receive it? Have you? Ha? Anong regalo ang natanggap mo sa Panginoon? Nais ni Jesus na tanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Dapat po everyday nadudugtungan ng buhay natin dahil sa ina-apply natin ang mga prinsipyong pangkaharian. Amen? Mga prinsipyong pangkaharian. Kaya po tayo pinagbabasa ng Mateo ngayon. Ha? Matthew 2 na po tayo, di ba? Pinagbabasa po tayo sapagkat pampahaba ng buhay ang salita ng buhay. At i-apply mo ngayon yun sa loob ng trabaho, sa kapitbahayan, sa barangay, sa lahat ng mga kaibigan at kaaway. Amen? Ha? Sabi mo nga sa katabi mo, batiin mo na yung biyanan mo. Imagine, grabe naman kayo. Makipagbate. Ha? Yun ang espiritu ng Pasko, hindi ko siya imbitahin. Hindi niya matitikman yung aking escabeche. Because the church is a hospital for sinners, not a museum for saints. I like this. Dapat po, ang simbahan, ang tingin nyo, hindi yung, dapat mature na siya. Hindi ho. Meron pong mga nagsusuntukan din po rito. Meron din po nagchichismisan dito. Meron din pong nananakit ng kalooban at may nasasaktan din. Because the church is a place for sinners. I am a sinner myself. Amen? And I'm still growing up. Kung di po kayo naniniwala, Pastor Joy is a sinner, ask my wife. Hindi po ito display yan. Hindi po ito showcase ng mga banal. Hindi po eh. Mga nag-i-struggle po rito. And so, welcome to Discipleship Church. Amen? Now, modern Christianity, which is so popular today, is careful not to oppose sin. Yun po ang problema eh. The feeling that we've got to make converts at any cost had greatly wounded the church. Gusto kong kwentuhan kayo ng konti. Sinabihan po ang isang tao, naku, meron ka palang bukol, meron po siyang konting bukol.
At sabi sa kanya ay, we have to remove it. Pag tanong niyo po yung mga dermatologist, tinanong niyo po yung mga surgeon, yung isa po ang sagot niyan. Ha? Pero sabi niya, masakit ba yan? No. We can ease it up by, ano yan? Pain relievers. Ano yung pain reliever? Anesthesia. We can ease it up by anesthesia. But we will use the scalpel, we'll scrape it. Pero pagkatapos niyan, wala nang anesthesia. We can slow it down. The pain can slow down by the pain relievers. Okay? Hindi ba po pwedeng may ibang paraan? Sabi niya pwedeng, because you are eating bad things. Ito po, ganito pala mag-isip yan. Ang pagkain po kasi ng mga tumor ay sardinas. Dilata. Processed food. You got to take a look at that. Studies po yan. Hindi po ito mga haka-haka ho. Hindi hula-hula ho. Ang pagkain ay mga processed food, mga chemicals. These are toxicating foods. Pero, hindi ho po pwede pala na we're very careful. Baka ma-offend siya, huwag sasabihin, ha? Di ba to, meron pong isang tao, ingat na ingat siya, no? Pagka, sorry for these words, ha? Nagwawali siya sa umaga, papansin niya may mga dura eh. So gagawin na lang niya, wawalisan na lang niya. Nag-iisip siya, sino yun? Alam niya na kung sino. Tatabunan na lang niya yun kasi nga, it's not good for the health. Hindi niya sinasabi yun. So every day, nakikita niya yan, wawalisan lang niya. Pero ando na naman, sabi niya, paano kaya ito? Because the habit has not been checked. Ang tingin niya kasi, pag sinabihan ko yan, ma-offend. Are you with me? Na? And so, if we do not address something, it will just repeat again and again and again. Do you understand that? Kaya po pala sinabi sa atin, preach the gospel of the kingdom. It's just like surgery. Amen? Surgery po yan. When you preach the gospel, ino-operahan ka. Ba't yung sinabi sa akin yun? Pero totoo naman yun. Masakit po talaga eh. And so we preach the gospel, we tell people, sin is sin. Ito po sa sakit pala ng modern Christianity, which is so popular today, is careful not to oppose sin. Kaya po, dadami lang po ang mga makasalanan at marami tayong kaibigan and people will not just speak up. Why? We are so decent. We're too polite. And so, the cancer goes on and it goes big until you succumb to it. Do you understand that? That's a big concern of God. Dapat po, the feeling that we get to make converts at any cost had greatly wounded the church. Now, don't magnify your problem, magnify God. Tandaan niyo po mabuti yan. Just present Jesus into the people. Bahala na po yung biogesic, paano mawawala yung sakit ng ulo ng isang tao? Just present Jesus. Surrender your life to Jesus. Amen? Ha? Subukan niyo po mabuti yan. Sabi niya, suko mo yung buhay mo kay Lord, ayusin niya yung mga kasalanan. Lahat na mahihirap. Kasi pinadali na nga po niya eh. Dapat ganyan kaliwanag ang mga buhay po natin. Ngayon pong Paskong ito, 3 bagay ang gagawin sa inyo ng Diyos. Gusto ko, kahit na marami kayong mga kasiyahan ngayong maghapong ito, tingnan niyo po mabuti ito. Number 1, pinalapit ang pagsamba. Amen? Emmanuel. Number 2, pinagaang ang ating mga kasalanan. Hindi para talikuran ito, kung hindi para isuko ito. Ibigay mo sa Diyos ang iyong mga kasalanan sapagkat ito ang kanyang misyon. At ipaturo mo sa Kanya, Lord, paano ko mapapagtagumpayan bukas? Sapagkat hiningi ko ng tawad ngayon, bukas gagawin ko na naman. Ipa-opera sa Diyos yan. Amen? Ipa-opera mo sa Diyos. Lord, can you handle that? At tayo po na mga nangangaral, I'm very happy, I'm very fulfilled that in MCC we have produced moms and dads and young people who preach the gospel. Keep on preaching even if we are not perfect. Basta kailangan po
handle it with care. Because people will easily perceive that we are hypocrites. Pero keep on doing it kahit ano pong iniisip nila. Kasi po, the surgery is needed. Confront people with sin. Hindi ho po pwede natatalikuran natin at pipikit ang ating mga mata sa ganito. Sapagkat ang tanging magpapaliwanag sa isipan ng mga tao ay pag nadinig nila ang unang Pasko pala ay nagpaliwanag ng aking katatayuan sa Diyos. Hawakan po natin ating mga puso. Sabihin natin sa Panginoon ang nais nating sabihin ngayon. Mag-thank you ka sa Kanya dahil sa binigyan Kanya ng pagkakataon. Imagine for 2 years, you survived the coronavirus. Bakit kaya ako binuhay ng Diyos? Merong dapat maliwanag sa buhay mo tungkol dito. Dapat maliwanag ang mensahe niya sa iyo. Madilim ang puso mo kung hindi ka nagpapatawad. Meron bang mga tao na nakasakit sa iyo na dapat mo sabihin, let go and let God. Mahirap ba ang iyong buhay? Punong-puno ka ba ng kapighatian at kapaitan? Wala ka bang hanap buhay na sigurado? Isuko mo sa Panginoon Diyos yan at papasukin siya sa iyong puso ngayon. Come on, speak to the Lord right now. Make a commitment to God. Lord, magbabasa na po ako ng Bible para lumiwanag ang isipan ko. Sasali na po ako sa cell. I will set goals to reach out my friends. Kausapin mo, Panginoon, mga kapatid kong naririto ngayon. Salamat dahil sa nagbihis kami upang magpasalamat at sumamba sa mga panahong ito na kami hapis at pagod dahil sa daming mga demands ng Kapaskuhang ito. Ngunit tiniling namin ang kapuspusan ng Espiritu Santo. We pray for your encouragement right now. Give your warm embrace to each one and the overflowing grace of the Lord in our lives. And the presence of the Spirit be manifested in every home. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. God bless you. God bless you, everyone.